Ikaw naman, Nonong, ano naman ang... Si Nonong yan! Si Nonong to! Hindi ba si Nonong yan? Hindi siya. Sino yan? Siya ay si Kamorge. Ay, good evening po sa kay Kamorge. Embalsamador ang trabaho mo, di ba? Yes po, opo. Tapos meron siya... Lisensyado po akong embalsamador. Lisensyado. Yes. Anong kurso kinukuha? Wow. Para maging lisensyado? Business Bali, management. Welding. Kasi may dalawa kong titong naging embalsamador habang working student sila. Hindi nila pinag-aralan eh. Meron na palang ganun ngayon. Hindi nila pinag-akalan? Hindi, tinuro lang sa kanila. Sa sala nila nilalagay yung laman loob. Lalo po nung araw talaga, hindi naman talaga experience lang talaga ang pagbabalsa mo. Ay, ngayon may course. Ngayon po may meron course na. Anong Saan ka course? nag-akal? Ano po, sa Tayuman. 4-year course siya. Hindi po, bali parang ano lang siya, vocational. Ano pangalan ng course? Embalming lang po ang pinakatawag sa kanya. Ano ang nagpa-engganyo sa'yo na ito ang kurso na kunin mo? Bali, ang punerarya po kasi talaga, family business namin. Nagmula pa sa lolo ko. Yes Lolo mo po. si St. Peter? Sa totoo lang, kalaban po namin lahat yun. Anong punerarya nyo? Bali, ano po, yung pinakauna, yung sa lolo ko, Malga po ang pangalan ng punerarya niya. Pwede mo ba kami i-guide sa step-by-step process kung anong ginagawa pag pinoproseso yung patay? Oo, pwede po. Nakakatakot. Una muna, mamamatay. Mamamatay. Wala mo na. Check nyo kung patay. Yun ang una. Check nyo muna kung patay. Tama po. Isa po yun sa talagang tinitingnan kung talagang patay na ang tao. May instance na ba na nagkamali kayo? Ay, buhay pa pala to. May nadampot na yung tito ko na patay. Nung kukunin nila sa morgue ng ospital, biglang parang nasa mid yung kukunin nila. Yun pala, buhay pa. Paano nasa medyong sa laway? Para po yung parang Nabulunan lang. Parang ganun. Yun. Siyempre, sinabi nila sa ospital. Tapos ayun, nabuhay pa ng ilang taon yun. Kaya lang, namatay din naman yung matanda na yun dahil naman sa COVID. Magkano ba sa magkano? sweldo na? Sa sweldo naman po, hindi katulad dito sa Manila na monthly. Yung iba po, nagpe-per-patay sila kaya lang mababa. Karaniwan po dyan, 2,000 kada patay. Dumedepende po yun sa kung ano yung kaso ng patay. Ibig sabihin, kung Lasog-lasog. natural death or may kailangan pang ayusin, i-autopsy. Doon po ngayon dumadagdag yung kaya nagiging mataas sweldo namin. Doon muna tayo sa mga kaso ng patay. Tumalon sa building, wasak ang muka. Magkano yun? Ganda Parang taripa na yung ginagawa natin eh. Maganda. O sige. Bakit sabi ni Kamorge ganito lang? Punta sa kanila nagreklamo. Hindi ba isiya yun eh? Magkano? Ano yun, wala pa akong na-encounter na tumalon sa building. Sa tulay, sa mukha. meron. Meron. Ang naging damage naman sa kanya, nabasag yung bao niya. Gaano ba kahirap yung Ilang oras ang proseso niyan, effort pare? versus natural death? Katulad nga po nung namatay dahil sa tumalon sa tulay na yon. Talagang ano na po yun, mahirap nang gawin kasi inuuod na yon. Talagang yung amoy nun kakaiba na talaga. Anong amoy? Kung nakaamoy na po kayo ng pisting daga, times 10 pa yung baho ng bloated na tao. 10 pesting daga. Oo, yun. Hindi ba dumidikit sa katawan? Ayun, dumidikit po yun. Kahit kami na gumagawa, yung hininga, Kaya pala. Grabe ka naman, James. Tanginan to. Sobra naman. Hindi, joke lang. Ano yung pinakamahirap gawin? isa sa pinakamahirap kong nagawa yung nasunog. Yung nasunog naman na yon, binuntutan na siya nung mango-hold up sa kanya. Nung nandun sila sa part na sabana, doon siya binanata. So pinatay ba muna siya bago siya sinunog o sinunog siya ng buhay? Pinatay muna siya. Kasi kung buhay Kasi makakatakbo pa yun eh. Ay no, ba't may umapoy sa malayo tumatakbo? Siyempre naman, Jake. Papunta siya sa morgue. Papatayin muna yun. Oh, uy, okay yan. Buhay pa ba sinusunog? Hindi na natin kailangan pick up Sunduin. Dito! Kaliwa! First time mong ma-encounter yun? Bali, sa buong pagbabalsa mo ko, Oo. bali dalawa na yung yung nagawa kong sunog na patay. Ano naman yung kaso nung isa? Ang nangyari naman sa kanya, tricycle driver siya. Ngayon, yung hinahatid sundo niya, meron palang asawa. Babae yung hinahatid sundo niya eh. Yung asawa ngayon talaga ng babae, siyempre nagselos. Pinagdudahan na mayroong relasyon. Ayon nito sa kwento nung mga kamag-anak. Ayun nga po, ang ginawa naman doon sa nasunog na yon, habang nasa tricycle siya, nandun pala yung tunay na asawa sa may madilim na parte. Nung naihatid na, doon siya pinalo sa ulo. Okay. Akala ko may hawak na apoy. Hindi ba nakita ka ako yung apoy sa malayo? Molotov. Molotov. Tapos ayun, yun nga po, nung pinalo siya sa ulo, nawalan ng malay, ang ginawa sa kanya, tinali yung kamay niya doon sa mismong manibela. Tapos pinaandar. Tapos, Sinabuyan siya ng gasolina,
pinaandar yung tricycle. Doon siya sinindihan. Ito ba ay Ghost Rider? Kwento na ba ito ng Ghost Rider? Tagantado kasi. Nabitin ka ba? Subscribe na sa aming Spotify account para mapakinggan ang buong episode.